Ave Maria! Gracia Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, unang linggo sa taon ng 2024 mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Sa ngalan po ng pumanaw kong partner, si Tatang Larry Malyari. Ako po si Brother Marco Evangelista, ang bumabati sa inyo ng isang Happy New Year. And of course, ngayon din linggong ito ay kapistahan ng tatlong wise men, o mas kilala natin sa tawag na tatlong hari. Samahan po ninyo kami sa loob ng mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katolika. At nais ko rin pong ipaalam sa inyong lahat na ngayong January 7 ay siya rin pong ika-17 taong anibersaryo ng ating programang Apolohetica. Ayan. 17 years. So 17 years, yung 16 years, of course, kasama natin si Tatang Larry, but now, he is in the presence of the Lord. Nawa, naroon na talaga siya sa piling ng Panginoon. Pero ako, ayoko mag-assume lagi ng ganon. Sapagkat para magkaroon tayo ng intensyon na lagi siyang ipagdasal. Kasi mahirap sabihin natin na he's now in heaven, no? Baka wala pa pala. At ma-relax tayo, hindi na natin siya isama sa ating mga prayer intention. So, lagi nating sabihin na sumakabilang buhay, kaya kailangan natin talagang laging ipagdasal para makarating siya doon sa talagang destinasyon na kaharian ng ating Panginoon. At napakapalad ko po this afternoon mga kapanalig, bagamat namatay na si Tatang Larry o pumanaw na, no? Dumami naman po yung aking mga partners. Ewan ko lang kung sino dito yung magiging regular kong kasama. Pero still hoping and praying na kahit na hindi ganito kadami, but at least isa sa kanila tuwing araw ng Sunday makakasama natin, no? Habang tayo po ay nagluluksa pa. Ito kasi si Tatang Larry agad-agad na nagpasundo Anyway, ipapakilala ko po isa-isa sa inyo yung aking mga kasama ngayon at samahan nyo rin ako na ipagdasal. Isa sa kanila yung magiging regular. O kaya, pwede naman lagi kami magkakasama, no? So, nais ko pong introduce sa inyo yung nasa kanan ko. Kung ang kasama ko dati ay matanda, si Tatang Larry, hindi na siya makakapalag Kasi pag sinabi niya matanda, oy, nagkaedad lang. Galit yun. Ngayon naman ang kasama ko, batang-bata. Brother, ikaw na mag-introduce ng pangalan mo at kung saan galing ka ng planeta. Isang mapagpalang araw po mga kapanalig, no? Kasamin kasi Brother Marco Kalakbay. Kalakbay. Ako po si Brother Angelo Dueñas, kasama ko po si Tatay Marco Evangelista noon pa man, no? At siya po ang inspirasyon ko sa pagtatayo po ng aming programa rin sa Tarlac po, sa Diocese ng Tarlac, sa himpilan po ng Radyo Maria, no? At tinayo po 7 years ago ni Brother Marco Evangelista yung ating programang Kalasag ng Katotohanan. At sa awa ng Diyos, Brother Marco, 7 taon na tayong sumasahimpapawid, no? At kamukha po ng programa dito po sa Radyo Veritas, ang Apolohetica, na naglalayong ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. At syempre po, nalulungkot tayo sapagkat ang ating kapatid na si Tatang Larry Malyari ay lumisan na at iniwan na tayo, nauna na. Amen. No, sa kabilang buhay. Pero isa po siyang inspirasyon sa atin. Amen. Kaya wag matuwa yung mga demonyo at ang mga iglot, no, na wala nang makakasama si Brother Marco dito, no? Marami pong mga bagong binhi na uusbong. Amen. At mapapansin niyo po, no, kahit sila'y puti na ang buhok, itong katabi ko po, no, papalit po yan ng mga colored na hair. Kaya mga kapanalig, no, salamat po sa pag-welcome dito sa Radyo Veritas, no, sa pamumuno po ng ating mga pari, no, dito yes, po Father Anton Pascual, ang pangulo natin. No, salamat po at asahan niyo po na patuloy po tayo maglilingkod. Amen. So, Brother Angelo Dueñas po, bukod sa ito'y anchorman sa Radyo Maria Philippines, ito rin po inaanak ko sa kasal. Kasama niya yung kanyang magandang may bahay, si Jessalyn Bukat. Doon. Kaya maniningil po kami ng ninong. Hindi, pa na ngayon. Hindi pa tapos ang Christmas. Ang ninong, ang nililigaluhan. Sige, para maintindihan natin yan, may kasama tayong isang napakagaling na nilalang sa mundo. Ito'y mystic. Pag sinabing mystic, malalim to, no? Maraming mga himala na pinapadaloy ang Diyos
sa taong ito, maraming mga himala ng kagalingan. At ito, pag sabi ko, pag hinawakan mo to, parang hinawakan mo na ang Santo Papa. Kasi pag pumunta to sa Vatican, 100% si Pope ang kadaupang palad nito no? Ito nakasama si Pope Benedict, si Pope Francis, I think pati si Pope John Paul II. So, pipitsugin lang naman yung bisita ko, no? Isang aktibong reserve officer ng Philippine Army, major sa kanyang title, pero ito ay napakasimpleng tao, ang aking mahal na kaibigan, Brother Carmelo Cortez. Brother Carmelo, pakibati po ang ating mga kapanalig. Magandang hapon po sa ating mga kapanalig at magandang hapon po sa mga kasama ko dito sa Radio Veritas. At unang-una, thank you very much for invited me. Sana wag dumami kaaway ko. At siya sa mga naman ko, baka atagin din ako sa puso kasi pag pinapatol kayo, pinapatay ko kasi yumayanig yung puso ko. Kasi si Brother Carmelo, mga kapanalig, ito ay man of prayer Talagang very cool, no? Kung tutusin, magaling to sa apologetic, pero yung kanyang approach, not like us, na talagang, kumbaga, defender. Umaatake, straightforward. Si Brother Carmelo, pag may mga bagay na kailangang ayusin, ang gagawin naman ito, ipagdadasal niya yun. Dapat pala sa Radyo Maria si Brother. Kasi doon, pigil. Dito kasi matapang ang pari namin dito. At saka si Major Carmelo, bukod ka, sabi ko sa inyo, pag nakahawakan mo yan, para nahawakan mo si Pope. Hindi lang sa Vatican, pati dito sa Pilipinas, pagka yan ay nakausap mo, parang nakausap mo na yung Pangulo ng Pilipinas. Ganyan kadikit na tao yan sa mga matataas, alta sosyedad. Pero still, napaka-humble. Talagang very reachable at ibang okasyon ito. Pagka Pasko, tayo naghihintay ng regalo. Ito, namimigay ng regalo. Kaya, hintayin natin yung regalo. Brother Major Carmelo Cortez. At ang isa, ito, pioneer na ng kasama natin. Kunwari lang na maitim ang buhok nito, pero pareho lang dito. Ito ay Tatang Namu Part 2. Si Brother Marlon Asuelo. Brother Marlon. Purihin ang Panginoon at ako'y nandito pa rin ngayon, inunahan ng kami ni Tatang. Maraming salamat ulit, Brother Marco, for inviting me over. Yun nga lang, ikaw naman ang nagsabi noon pa, on and off ako, dala ng siyempre mga sarili nating mga obligasyon. Yes. Oo. So, salamat din sa pangunawa ni Brother Marco na naunawaan niya kung ano yung ating kalagayan. Pero sabi nga ni Brother Marco, ipanalangin natin, pagdasal natin na harinawa, magpatuloy itong programang ito na tayo'y makabalik at makakasama ulit. Kasi sa pagkaalam nga ng karamihan, tatlo kami lagi ang nag-iikot. Ngayon, naiwang silang dalawa na lang. Ngayon iniwan kami ni Tatang. So with all your prayers and with God's blessing, hopefully makakabalik ako dito sa programa ni Brother Marco. Amen. Amen. So that is Brother Marlon Asuelo. Maraming misyon, maraming apostolate ang pinagsamahan namin yan. Kasama si Tatang Larry, no? Sa mga dioceses ng Zambales, Zambales, Romblon, ng Cagayan at iba't iba pa. No, ito'y partner talaga natin. Tulad ng sinabi niya, medyo siya ay dumidistansya dahil sa mga personal na kailangang harapin. Maraming negosyo to Si Tatang Larry naman, mas malupit. Iniwan talaga tayo, no? But anyway, physical lang naman yun ang pag-alis niya. Yung kanyang memories, mananatiling kasama natin. Serving the Lord. Kaya nga sabi ko kanina, ay maganda yung naging kamatayan ni Tatang kasi patungo siya dito sa programa nung December 10. Unfortunately, hindi siya nakarating kasi iba na yung naging destinasyon niya. So kayo ng mga aming listener, sa loob ng 17 years na po ngayong araw na to, salamat po, patuloy niyo kaming sinasamahan, hindi niyo po kami iniiwan. Kaya naman consistent ang ating programa sa ating time slot, sa ating araw, at salamat sa management kay Father Anton Pascual, ang aming mahal na Pangulo, sa pagtitiwala sa amin at sa mga nakalipas na station manager at yung aming present station manager, si Madam Risa Mendoza. Sa buong management, maraming salamat po.
ito pong ating programa, company produce ito, pero kaming mga nandito ay nagsiserve in voluntary status. Ibig sabihin, kung hindi po dedicated ang puso mo to serve, mahirap din pong umusog. Kaya salamat din po sa ating mga sponsor, lalong-lalo na po si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, consistent and regular na tumutulong sa aking mga apostolate, si Sister Purisima Arsiaga at si Sister Tita Arsiaga ng Italy, yung mga regular na tumutulong, Brother Arnel Borromeo, no, Brother Eric Castillo at iba pa. Yung kanilang patuloy na suporta, yun naman ang ginagamit natin para tayo'y maka-reach out, no, magkaroon ng mga outreach program sa iba't ibang mga dioceses dito po sa Pilipinas. So, sa susunod na sandali po ng programa, meron tayong importanteng pag-uusapan, kaya nandito si Brother Carmelo Cortez kasi marami siyang mga dala-dala dito sa ating mga sacramental. Ito, dalawa napakagandang mga ciborium, ano? Ito, ano ba ito? Bakit meron nito sa harapan ko? Hawak ko ngayon. Ipaliliwanag po sa atin yan ni Major o ni Brother Carmelo Cortez sa ilalim ng dokumentong kontrobersyal ngayon, ang Fiducia Supplicans na inilabas ng ating mahal na Santo Papa. Kaya yan ang ating pag-uusapan, ang tabayanan niyo po upang maintindihan natin paano natin ipagtatanggol ang dokumentong ito na ngayon ay inaatake na ng katakot-takot na mga kritiko. Mga kapanalig, ito na po, mainit na mainit, no? Masarap pag-usapan. Kasi nga, sabi ko, inatake na Inatake na ang dokumento Fiducia Supplicans. Major Carmelo, Brother Carmelo Cortez. Unang-una, ano po ba ang objective nitong dokumentong inilabas ng Vatican? Napakaganda, no? Ang sinasabi sa Tagalog ng Fiducia Supplicans is pagtitiwala at pagsusumamo. Para ang isang tatay nakikiusap sa kanyang mga anak. So, yan ang pinaka maganda. At isang pinapakita ng ating dokumentong ito, ang sinasabi ng simbahan, ito, walang sakramento na dapat maganap sa hindi dapat lang lalaki at babae. Yan tinatawag na sakramento ng kasal sa mag-asawa. Yung blessing, binibigay yan so kagaya nito, merong binaba na dokumento ang Santo Papa, hindi lang inutos, kundi pinirmahan, inotentikato ng Santo Papa na pwede ba itong nagsusumamo ko at nagtitiwala. Parang isang tatay, anak kita, nagtitiwala ako sa iyo. Mag-aral ka, nagtitiwala ako sa iyo. Magka-boyfriend ka, nagtitiwala ako sa iyo. Ganun lang yun. Choice mo. And remember, ito sinasabi natin, hindi, mahalin natin ang tao, hindi kasalanan ginagawa ng tao. That's yan ang pinakabuod. No? Sinasabi rin po ng simbahan na hindi pa rin, kasi nagkaroon ng mga diversion o na maling balita na pwede ikasal na yung mga kapatid nating same couples at saka yung mga merong pagsasamang hindi legal, hindi kasal sa simbahan or civil marriage o live-in. So to remind us na pwede kayong binibigyan kayo ng basbas ng isang pare sa isang couples deto, to remind us na ikaw ay kaparte ka pa rin ng congregation, kaparte ka pa rin ng pamilya. Kung alam mo po nyo, kung ako tatanungin, this is my point, no? It's not a point of the church, not the point of Catholic Church. Ito'y bilang pananampalataya, ang sinasabi natin ay binibigay ko sa isang anak ko yung pagtitiwala, pero pag nagkamali ka, andito pa rin ako anak, naghihintay ko, bumalik ka lang to remind us to convert to saints marriage couples o yung mga may problema sa pagkakasal o nag-live-in na sinasabi ng simbahan, hindi kayo pinapabayaan. Ang maganda lang sa Santo Papa, naging open siya ngayon. May isang Santo Papa na tinanggap na totoo naman, kahit naman sila sabi natin, tayo lang ang gumagawa ng diskriminasyon sa ating lipunan. Kung ako ay, alam mo ganyan, Brother Marco natatandaan ko yan, yung isang santo na tinanong siya
sigurado santo ka, makakapunta ka sa langit. Alam mo, sagot ng isang santo, I forget, or San Agustin yata to. Sinabi niya, ang mahalaga sa akin, hindi lang ako makapunta sa langit, kundi lahat ng aking mga kakilala at ibang tao ay mabiyayaan din sila ng grasya katulad sa aking makasalanan. The important is recognition natin na makasalanan tayo at higit sa lahat, sana naman po, ang pinaka-the best is basahin natin 47 pages plus ng dokumento ng Santo Papa. Hindi tayo nagkikreate ng division to 1 pages. Nasa sabihin sa isang parang diary yan eh. Ipo-front page natin na, pinapayagan na yung ganitong wedding. No, it's not a wedding. Iba po yung wedding, iba po yung sakramento ng kasal, sakramento ng kasal, at iba po yung binibigay na walang patuloy na pagdarasal o blessing do sa couples na sinasabi, pag ang isang prayer, tandaan natin, lahat ng prayer natin, may tinatawag tayo imprimatur. So, bigyan na imprimatur yan, official prayer of the church. Ito, sinabi ito sa dokumento, patuloy na bibindisyon sila. Walang susundin na ritual. Okay, una sa lahat, dapat nating, kasi binanggit ni Brother Carmelo, yung sakramento at yung sakramental. Minsan, dahil magkatunog nagkakaroon ng misinterpretation na yung sakramento at sakramental ay pareho. Ito po ang diferensya. Brother Angelo, ano ba ang difference ng sacrament at saka sacramentals? Actually, yung sacramentals, no, ito'y galing sa simbahan. Kaya nga itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahan, no, at ito'y upang magbigay ng mga sakramento na mga biyaya na nakikita natin pero hindi natin nakikita yung mga grasyang napapaloob dito kung hindi natin uunawain ng mabuti. Kaya nga ito yung sinasabi rin po ni brother kanina na unang-una sa lahat na nagiging problema nating mga Katoliko regarding dyan sa mga sacraments at saka sa mga blessings, na kailangan palalimin natin ng ating mga pangunawa patungkol sa ating mga aral. Kasi yun, tulad nun, narinig nila yung blessings, pero akala nila ito'y pagpapapayag na ng Santo Papa. Pagsang-ayon na pwede nang ikasal, no? Kailangan maunawaan natin yung mga difference yan, no? At syempre, yung sacramentals, no, na ating, yan, tulad nga yan, ang blessings na yan, sacramentals, na ang ibig sabihin yan, maaari yan sa tao, no, na may bigay sa tao, may gawad sa tao, maaari yang may gawad sa mga bagay-bagay, tulad ng pagbibless sa atin sa mga sagradong larawan. Kasi sa mga sagradong larawan, hindi natin masasabing sagradong larawan ito kung hindi ito na-bless, no? May tuturing itong rebulto, no? Kaya nga itong sacramental naman na tinatawag mga kapanalig, ito yung pagpapabanal sa isang bagay. Kaya nga tulad nung sinabi ni brother kanina, pag ito'y ginawad sa atin na blessings, no? Hindi ibig sabihin blines yung mga kasalanan natin. Na yung mga gawa natin automatic maaalis. Hindi, nasa tao pa rin yun. Ang binibless doon, no, para may remind tayo, maibigay sa atin yung tamang daan, no, kung paano tayo mamuhay sa kabanalan. Kaya nga binibless tayo yung holy water, di ba? To remind our baptism. Na doon sa baptism na ialis tayo sa kasalanan. So yun po ang ibig sabihin ng blessing. Opo. So ito, meron akong hawak na ciborium. Napakaganda, no? Tawag dito, may mga engraved siyang Last Supper, mga tagpo sa buhay ng Panginoon, dito sa Nativity, no? May presentation of the Child Jesus, Finding of Child Jesus. Napakagandang ciborium. Ito ay consider sacramental. No? Brother Carmelo, ito dala ni Brother Carmelo to. Saan ba galing to? Ito ba ibigay sa iyo ng Santo Papa? So, yan po galing talaga naman po. At least nakita naman natin yung uke. Hindi ko na sasabihin kung galing o local kasi ang gusto ko lang sabihin po, Brother Marco, gusto ko hawak mo yung dalawa. Yung dalawa ito po. Dalawa. Paki dyan lang dahil nakapokus ka sa ating sa ating internet dyan. Ito po, ang maganda po dito. Kasi taas mo, brother. Natatandaan po. Brother Marlon, taas mo isa. Natatandaan nagkaroon tayo ng pandemic. Di ba po? So lahat tayo ay online mass. So hindi tayo nakakasimba.
nung panahon kasi nung araw, pag tayo nagsisimba, kailan tumanggap tayo ng komunyon. Pero most of them, may ikukumpare natin dito Pag ikaw hindi prepared, ang tinatawag nila na hindi ka nakapag-komunyon pa, hindi ka proper na pagkumpisal, at alam mo nagkasala ka, doon ka lang pupunta sa spiritual communion, na hindi mo tatanggapin si Lord. Na, pero pag tumanggap ka ng spiritual Lord, ikaw na bahala sa akin, dahil hindi ako handa kayo tumanggap ng komunyon, umasok ka sa akin puso. Doon papasok sa tinatawag na silver na corporal, symborium. Yan. Dito lahat po yun. Kaya meron tayong sinasabi ato pinopromote ng Santo Papa. Santo Papa. Pinopromote, sinabanggit to ng mga santo. Kaya lang hindi natin mag-gets. Hanggang 1995, nung humingi kami ng imprimatur kay Bishop Alvario about the spiritual communion. So hindi pa rin maintindihan. Hanggang nagkaroon ng pandemic, doon ko lang naintindihan na mas malami ng spiritual communion at saka present communion na tinatanggap natin sa misa. So ako alam ko Katoliko ko at alam ko I'm out of this grade. Hindi ako nasa biyaya ng Diyos. Tatanggap ako ng communion. Dito muna ako sa silver. Pag ako'y handang-handa na, dito ako sa gold. Kaya may silver and gold. Siborium. So yan yung reason kung bakit dinala ni Major Carmelo ito. Uulitin natin, yung silver siborium, ang laman nito, yung tinatawag na spiritual communion. Tinanggap mo si Jesus, pero hindi yung actual na presensya. I mean, actual na ostia. So, pagka ikaw naman ay well prepared, nakapagkumpisal ka at talagang handang-handa ka, ang siborium na gagamitin mong tatanggapan ng katawan ni Kristo ay itong gold. So, Brother Marco, ibig sabihin, may purpose siyang mga yan. Kailangan malaman ng mga Katoliko. Kasi marami sa mga Katoliko, sorry to say, Brother Marco, at saka mga kapanalig, maraming tumatanggap ng Holy Eucharist na hindi prepared, pero patuloy na tumatanggap. Hindi, actually, maraming ang Katoliko nagkukomunyon. Di naman alam kung ba't nagkomunyon. So, doon na niya kita. How much more pa yung silver and golden siborium na yan? Actually, silver and gold is symbolic lang yan. Symbolic. So, para at least alam natin, pag tumanggap tayo ng komunyon, consecrated host, prepare tayo para kay Lord. At doon tayo pinapantay ng Diyos patungo sa ginto ng kabanalan. Katulad ng isang we are all married. Pag ikaw ako, dati, sa jowa ko, pag nagpiki ako ng green, yung dahon lang ng saging o dahon lang ng binuo. Yung nagkapera ko, bibili ko muna silver. Kasi baka mag-change pa ng utak ka din. So, sunod is, pag kinasal kami, most of the lahat ng engagements sa Amerika, hindi sila gumagamit ng gold. Ang ginagamit na kanila, silver color. So to remind that's woman and diamond. Parang brother, yung pagka, di ba, nag-propose ka muna. Tulad nung nag-propose sa akin ay, ako pala nag-propose, sorry. Yung nag-propose siya sa akin, silver moon na binigay ko. Tapos nung nung kakasal na kami, tanso na. Tanso na pala yun. So, ganun po. Kaya most of them, lahat na nakikita, pag kayo kinasal, most of them, ang nakikita na sa mag-asawa, most of them, gold. So, to symbols, pinanday na kayo. At hindi lang kayo patungo na kayo sa mabigat na problema. Kaya sa yung sa mga taong nagkakaroon ng, tinatawag nating, nagkaroon ng, kung ako nga, sinasabi ko, kung tayo nga mag-asawa, nagkakaroon tayo ng, nagkakaroon tayo ng irregular problem, how much sa mga kapatid nating hindi same couples at saka yung mga irregular situation married couples, not married couples. So, mas kailangan nila ang Diyos. So, kung ako, tatanungin mo, bilang tatay, kung ako lumulubog ang bangka, dalawang anak ko nandyan, kailangan tumalon ang isa, tatalon ako para masave ko yung anak ko. That's the stand of the church. Kung si Brother Carmelo may ganoong mentalidad, how much more kaya ang Diyos na siyang bukal ng pag-ibig. Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apologetica. 17 taon na po! Sa araw na ito! Nako, delay! Of course,
Sa loob ng 16 years, kasama natin yung ating regular tandem, si Tatang Larry Lamco Malyari. Now he's resting in the bosom of God. Kasama nyo naman po, nandito, Brother Marco Evangelista. Of course, I'm very grateful to the Lord. Kasama ko ngayon si Brother Angelo Dueñas from Tarlac, si Brother Carmelo Cortez from Quezon City, at syempre yung regular din naman nating kasama si Brother Marlon Asuelo from Taguig City. Salamat sa so, Diyos. hopefully, sila ngayon yung aking kasama, not only ngayong linggong ito, kundi sa mga darating pang linggo. At maraming nagpapahatid ng kanilang intensyon na makasama to replace Tatang. Sabi ko, hindi yung pwedeng palitan si Tatang, no? Kasi walang kapalit. Sa totoo lang, walang kapalit ng kahit sino sa atin. Merong kasunod, pero walang kapalit. Kasi para sa akin, negative connotation yung kapalit. Di ba? So, Tatang Larry, walang replacement. Pero merong susunod. Hindi ko papayag doon. Bakit? Matanda yun eh. Ngayon lang. Bata lang ko eh. Wala dito yun, dadagdagan. Wala na kalaban-laban eh. Wala, pwede na siyang bugbugin. Shout out pala kay sa kanyang mahal na anak na barkada pa, si Gilier, si Emong Malyari, laging nakasubaybay sa atin. Siyempre yung kanyang tatlong pang anak, si Marvin, si Inchek, si Lailani at si Leilani. Laarni at saka Leilani. Malyari. Okay. So, 17 years, patuloy po tayong gamitin ng Panginoon ang boses natin kahit na medyo namamaos tayo kasi alam nyo, pagbabago ng panahon, talagang yung usok ng paputok, no, maraming mga allergy. Ako rin, meron din ako. Asthma. Siyempre, tayo naman hindi pa bata, medyo sensitive na tayo sa ganyan. Kaya mag-iingat tayo, no? Talagang pagbabago ng taon, bago din yung klima. Magdasal natin ng isa't isa. At napakaganda ng ating topic, no? So kasama natin sa ating technical side si Brother Edgar Bernardo at syempre si Brother Romar sa ating PA. Yung dalawang magandang lalaki sa side natin. Pag wala yan dalawang yan, di tayo lilipad. So, ang ganda nung topic natin, no? Ang daming pinaliliwanag sa atin ni Brother Carmelo Cortez. Tulad nung sinabi ko, si Brother Carmelo po is a mystic. Panahon pa ni Bishop Almario ng Bulacan, talagang meron tong pinatayong sariling simbahan sa Santa Maria. Anong pangalan, Brother Carmelo, nung pinatayo mong simbahan? Yung diocese, donated na sa diocese. Hindi, yung totoo lang muna tayo. Pinagawa mo muna. Bago mo turn over. Mother of the Eucharist Diocesan Shrine and Parish. Naging naging Diocesan Shrine pa. So, ito po yung nagpatayo ng sariling simbahan, no? Ito po ay dinonate na sa diocese. Kaya ngayon, diocesan shrine na. Yan po ang ating bisita at regular na magiging partner, si Major Carmelo. Siya rin ay nagsasagawa ng mga pilgrimage, no? Baka gusto niyong pumunta sa Israel. Napakaganda po ng kanyang ginagawang program doon. Pumunta kayo sa Estados Unidos, pumunta kayo sa Europa, buong panig ng mundo na pupuntahan po ni Major Carmelo Cortez. At of course, nagdibibigay siya ng mga personal prayer ng mga may sakit. At maraming himalang dumaan sa panalangin ni Brother Carmelo Cortez. Kaya yung mga nakikinig sa atin, iba, pamilyar na. Pagka sinabi mong Brother Carmelo Cortez, familiar na talaga. Pero yung mga ngayon pa lang na kakapag-tune in sa atin, yung mga common Catholics, no? Ito pong panauhin natin ay talaga pong instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng debosyon niya sa mahal na ina din upang ang himala ay dumadaloy, no? Parang walang kinaibahan to sa mga healing priest natin, no? So, ang kaibahan lang, hindi siya pwedeng magmisa. Pero ito si Brother Carmelo, daluyan ng grasya ng Diyos. Kaya nung nagkausap kami before the Christmas yata, before New Year, sabi ko, Brother, kailangan sa unang linggo ng programa, 17th anniversary, ay huwag kang mawawala. Hindi nagpaparamdam sa akin. Akala ko hindi darating. Kasi nung isang araw, nakita ko nagtatampisaw sa dagat ng Bataan to eh. Tapos nung nakararaan, nasa ibang bansa, nasa Amerika, nasa Europa.
Kaya hindi ko ina-expect na talagang tututuhaning darating ngayong araw na to. Ito naman katabi ko, si Brother Jello, talagang nung nawala si Tatang, sinabi niya na talaga, Tay, hindi kita mababaya, hindi kita iiwan. Sasamahan kita dyan. Tignan nyo, kamukha rin ni Tatang. Magandang lalaki. Okay. Si Tatang magandang lalaki. Oo, syempre. Tsaka syempre, ang isa pang magandang lalaki, si Brother Marlon Asuelo. Ayun okay. Hindi na ako iiwan yan. Promise? Bawa Diyos. Bawa Diyos. Bawa Diyos. Okay. So balikan na natin mga kapanalig yung ating pinag-uusapan. Yung dokumentong ipinalabas ng Vatican, no? Pinirmahan ni Pope Francis to. At ito po ay umabot ng 47 pages. Tama po ba? Almost. More or less. Baka may higit pa pati mga baka guides. higit pa, no? So parang ito rough estimate lang natin sa pahina. Pero yung iba ay nakita pa lang yung kakarampot na artikulo. Ay bumanat na ng bumanat. Ito daw si Pope Francis peke. Ito daw si Pope Francis ay ginamit na ng demonyo. Marami ng mga negatibong comment. But the truth is, sa totoo lang, hindi pa naman nabasa yung kabuuan ng dokumento. At na-highlight po dito ay yung same-sex blessing. Hindi mo na inintindi. Ito yung ipinaunawa natin mula pa kanina sa simula. Iba po yung same-sex marriage, kasal, dun sa same-sex blessing. Ano ngayon ang difference? Ang sabi ni Major Carmelo, Brother Carmelo, yung dalawang makasalanan, hindi ibig sabihin yan pinasbasan mo yung kasalanan. Ang binabasbasan mo yung makasalanan para maramdaman nila na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ang Diyos at ang kanyang simbahan laging open arms na tanggapin sila. Sabi nga ni Major kung yung aso nga pinapabasbasan natin, blessing. Kung yung mga bagong motor, bagong kotse, bagong bahay, pinababasbasan natin. Paano pa yung tao na hindi natin bibigyan ng basbas? Pag ang tingin natin ay tayo lang yung worthy, tayo yung mga banal, at yung mga makasalanan sa paligid natin, nagli-live-in, baklat, tomboy, makasalanan, wala tayong kaibahan sa mga iskriba at pariseyo. Mga mga ipokrito, no? Katulad natin yung mga nitso, na sa labas ay maganda, ngunit sa loob ay punong-puno ng kabulukan. Ayun lang. Yun lang. Ano ang stand ng simbahan? Ano ang stand ng Santo Papa? Sino ako para humatol sa makasalanan? Tanging Diyos lang. Ano ang gagawin mo bilang simbahan? Sabi nga ni Brother Carmelo, tulad ng isang mabuting ama, no? Tatalon ka sa bangka, kung may dalawa kang anak na nakasakay doon, nalulubog yung bangka to save them. Ito yung objective nitong Fiducia Supplicans, dokumentong pinalabas ng Vatican, upang iparamdam sa atin sa lahat ng pagkakataon, kahit tayo'y prodigal, kahit tayo'y alibugang anak, mayroong simbahang yayakap sa atin, magmamahal sa atin. Sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya nga ang simbahan ay pagamutan ng mga makasalanan. Ngayon, ano ba ang stand natin tungkol sa same-sex marriage? Hindi po mangyayari yan. Hindi yan bibigyan pahintulot ng Panginoong Diyos at ng simbahan. Bakit? Ang kasalanan ay kasalanan. Ano bang kasalanan? Sa pagiging bakla at pagiging tomboy. Hindi yung kanilang pagiging bakla at tomboy. Ang kasalanan, yung ginagawa nila. Basahin natin. Roma, chapter 1, verse 26 to 27, Brother Angelo. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita, ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Tuloy. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya, kaya't hindi sila maiiwasan hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang disyang gawain. Okay, ano ang sabi ko? Kasalanan ba yung pagiging bakla? Kasalanan ba yung pagiging tomboy? Hindi. Ano ang kasalanan? Yung gagawin nilang aksyon.
Brother Marlon, ano masasabi mo doon sa binasa ni Brother Angelo? Yun nga ang kung babalikan natin una-una sa lahat yung nagiging cause ng raucous gulo nito is there is a thin line between the blessing at ang sakramento nung pagbabasbas, ano. Ang unahin ko muna, Brother Marco, yung diferensya nung nakikita nung lahat. Tama yung sabi mo kasi, una pa lang, hindi pa binasa yung lahat. Nakikita na keso blines na, akala nila tinanggap na ng pare. Tinanggap na ng Santo Papa itong marriage na to. Walang sinasabi doon sa dokumentong yon na tinatanggap na. Una sa lahat, walang sakramentong naganap. Walang sakramento, so walang kasal. Balik tayo doon sa pagbabasbas, na ang pagbabasbas, una, fiducia supplicans, di ba ang sinasabi? Pagsusumamo at pagtitiwala. So nagsusumamo ating Santo Papa sa ating mahal na Panginoon na tinatanggap niya itong mga makasalanan na bumalik sa ating simbahan sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Kinikilala sila bilang mga taong makasalanan, at kung meron man, at alam naman natin, lahat naman tayo, talikuran nila ang kanilang kasalanan na meron man silang nagawa, bumalik sila sa simbahan at tatanggapin sila ng ating simbahan. Merong isang kritiko na nabasa ko yung kanyang comment, no, sa social media. Ganito yung kanyang critics. Sabi niya, si San Juan Bautista, hindi niya sinang-ayunan yung pagsasama ni Haring Herodes at yung kanyang kinakasama, no? Sa halip, kinundi na ni Juan Bautista yung pagsasama, yung maling pagsasama. Pero ito daw, fiducia supplicans, parang okay, walang sakramento, pero tinotolerate mo yung dalawang nagsasama ng illegal. Major Carmelo, Brother Carmelo, how can you answer this? Actually, napakagandang tanong yan. Kasi parati yan ang binabato sa yung mga irregular at saka mga kapatid nating saints marriage. Magandang sagot yan. Kanina pa namatay si Kristo? Namatay si Kristo dahil sa pag-ibig. Namatay si Kristo dahil sa grasya ng Diyos. Kaya binibigay ngayon yung grasya niyan to apply. Actually, lahat, kung babasahin mo lahat, yung 46 pages, lahat nagmula sa mercy of God. Dahil sa awa ng Diyos. Tandaan natin, ligato, okay, may mga, parang natin, actually, sa akin, hindi ko tinatawag na kasalanan, may kahinaan ng bawat tao. Doon sa kahinaan natin, ang Diyos magpupuno ng biyaya na upang, iba tayo mga umpisal na sinasabi natin, mangangako ka, hindi na muling magkakasala. Pero kinabukasan na sa umpisal na ulit. Kasi nanganga tayo, OPM, o promise me. Diba? So, ang pinakamaganda, ang tatandaan natin, namatay si Kristo, despite, maganda yung paliwanag kay San Jan, kasi medyo may moral nga son, Ponce Pilatos. Pero, kung titingnan natin, si Kristo namatay para sa lahat. At the Good Friday, at sa kanyang resurrection, lahat yan, binigyan tayo ng choice. Mamimili ka, kung sa tingin natin, nagkasala yung couples, yung saints marriage na mali ginagawa nila, may kahinaan sila, pabayaan natin. Sapagkat sila naman mananagot sa Diyos, hindi ako. Kaya lang ako bilang tao, gusto ko kagaya yung mga kaibigan ko, nagli-live-in, o yung anak natin, in the picture, minsan natatanggap natin, di ba? Pero, nire-remind mo, bilang magulang, o kailan ba kayo magpapakasal? To remind us, ito yung sinasabi ng Santo Papa, paalala. Conversion. Reminder para sa atin, no? Na sa kabila ng ating kahinaan, gamitin natin yung term na kahinaan, no? Ay meron pa rin talagang Diyos na magtataguyod sa atin para tayo sa kahinaan yan ay bumangon at maging matibay. Ave Maria! Gratia plena! Ang ganda nung example ni Brother Carmelo, no? Halimbawa, meron tayong anak in the future, nakipag-live-in. Well, of course, yung mga maraming magulang, ito yung real talk to eh. Maraming mga magulang, ayaw niya yon na yung anak niya nakipag-live-in. Pero no choice siya dahil pinasok nung anak niya eh. But later on, nariyan yung isang magulang na nagre-remind, anak, kailan ka ba magpapakasal? Kailan ba kayo magkakasal? So ito, yung analogy natin dito sa
fiducia supplicans, no? Pero may binanggit ka, Brother Carmelo, sabi mo, ang mercy of God talagang nagpupuno sa lahat. Meron na namang panibagong kritiko. Sabi gano'n, huwag kayo masyadong magdepende sa mercy. Kasi merong pamantayan. Sabi gano'n, justice. Mercy, pero kinakailangan turn away your wicked ways. Hindi daw kailangan laging makasalanan ako, maaawa sa akin ng Diyos. Pero you're still in that stand. Kailangan daw, may awa ang Diyos, pero kailangan tumalikod ako dito sa kasalanan ito. Katulad ng sinabi ni Apostol San Pedro doon sa Gawa chapter 1, tumalikod kayo, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Brother Carmelo. Well, yung nagsasabi sa ating critics na umasa sa mercy. Kaya ako umasa ng mercy. Kay Pretty Woman, the words of mercy. Diba? O umasa ka sa awa ng Diyos. Kung ako aasa ng Diyos, kasi nabubuhay ako sa awa ng Diyos, binibigyan ako ng Diyos ng hangin, binibigyan ako ng lahat, wala kang ako ng hospital, binibigyan ako ng biyaya ng Diyos. Naligtas ako from COVID, na critical, matay, biyaya ng Diyos yun sa akin. Kung sa tingin mo ay mali yung akin dahil naawa ng Diyos, maraming nagdarasal sa atin, at maraming naawa sa akin, at naawa sa akin ng Diyos, bigyan ako ng buhay. I'm sorry to tell you, nagkakamali tayo ng pananaw. But is that this time for discussion? Kanya-kanya tayo opinion, at respeto ko yung pananampalataya mo, respeto mo rin yung bilib namin. Di ba, Brother Marco, di ba, meron tayong passage sa Bible, di ba, na sinasabi nga, it is by God's mercy that we will be saved. Amen. Ito, babasahin ni Brother Angelo yan. Yung sinabi ni Brother Malon, pakibasa, Brother Angelo. Ang sabi po dito sa Tito chapter 3 verse 5, tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Saan daw tayo naligtas? Sa kanyang habag, hindi sa ating sariling gawa. Ayan. So, ibig sabihin, yung mercy of God, hindi mo pwedeng questionin na, kailangan, huwag ka masyadong nakarely dyan, ano? Minsan, may mga interpretation tayo. Meron din naman protestante, ini-interpret ito, na hindi mo kailangan gumawa. Kasi, ikaw yung naligtas sa habag ng Diyos eh. So, walang gawa, mali rin yun. Kasi kung babasahin natin ng Santiago, chapter 2, maliwanag doon, kinapatay ang pananampalatayang walang gawa. Meaning to say, mercy and action. No? Nasa tao ang nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos ang awa. At saka, Brother Marco, nais ko lang dagdagan yung sinabi ni Brother kanina. Carmelo, no, yung regarding sa awa ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin at limitahan ang awa ng Diyos. Exactly. No? Kasi marami sa atin ang nagsasabi, actually, isa pa lang ito yung areang ito na kinukontra nila, pero hindi nila nakikita yung kabuuan. Kung bawal yung blessing dun sa same sex na yon, no? Di dapat lahat ng tao sa simbahan wag na magpa-bless. Bakit? Kasi lahat makasalanan. Sino ba ang makakapagsabi na sila'y banal, na sila lang ang pwedeng i-bless? Meron. Isa lang factor. Meron. Yung mga iskribat pa So yan, no? So dapat ma-remind ang bawat isa sa atin. At syempre, ito'y tulad nga ng sinasabi ni Brother Carmelo kanina, na ito'y parang isang relasyon ng isang magulang sa kanyang anak, na dapat lagi tayong binibigyan ng ating mga magulang ng reminder na ituwid tayo dun sa mga mali nating gawa. Pero ang laging pinapaalala sa atin, ang kinakagalit sa atin ng magulang, yung maling gawa. Pero patuloy yung kanilang pagmamahal sa atin at patuloy yung pagtanggap. Kasi hindi natitigil eh. Hindi natitigil. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon at ginagawa ng Panginoon na hindi mo pwedeng yung tupa niya na naligaw na, lalo mo pang itataboy. Bagkus yung tupang nawawala, dapat akayin natin lahat. Just imagine, iiwan nga yung 99 para doon sa isa. Diba? Ikaw ba, kung halimbawa, in a very literal form, meron kang alagang manok, manok na lang, o meron kang 10 manok, nawala yung isa, iiwan mo yung 9, tapos hanapin mo yung isa. Diba? Pero ang Diyos, ginagawa yun iiwan yung 99, hahanapin yung isa, hindi para lalo pang itaboy. Yan, Brother Marco, no, mga kapanalig, ang isang perfect example dito sa ginawa nung ating Santo Papa. Pinapakita, in the New World Order, consider natin New World Order kasi lumalaki kasi yung pagkikilala nung sangkatauhan dito sa same-sex marriage, LGBTQ, na nung mga unang panahon hindi naman nakikita yan, okay?
Ngayon, dito pumapasok yung sinasabi natin na nagiging marginalized sila, nagiging special sector sila ng ating lipunan, ano? Na dito nag-iisip yung iba na parang may sarili kaming kultura, may subculture kami na sa ating loob ng simbahan parang iba ang paningin ng mga considered normal, lalaki, babae, at itong mga miyembro ng LGBTQ na nakikita natin na kung minsan tingin nila marginalized na sila eh. So dito ngayon pumapasok yung sinasabi natin na lumalapit at nagsusumamo ang ating Santo Papa, nagpaparamdam sa kanila na nandito pa rin ang simbahan, nagsusumamo sa inyo na kasama pa rin kayo with open arms sa loob ng simbahan, bumalik lang kayo, talikuran ninyo ang inyong kasalanan at tanggapin ang awa ng ating Panginoon. Okay. So, Brother Carmelo, meron pang isang point na binabanat sa atin dito sa dokumentong ito, no? Yung bang mga pari ay pwedeng mag-decline pag may lumapit sa kanila at humingi ng blessing? Kasi may discretion daw ang pari eh. Okay, ito nakalagay dito. Maganda rin nalagay dito, kaya sinasabi ko kanina eh. Maganda ito, okay. Yung blessing na bibigay ng pare, yung tuloy-tuloy na dasal. May English dyan, spontaneous. Yan, nakalagay dito sa dokumento. Kaya walang tinatawag na official prayer o liturgical prayer for a regular relationship and saints marriage partner. Kaya ang inapakita ng simbahan lang na sana na to remind us sa gitna ng kahinaan nyo, patuloy ka kasama namin sa paglalakbay sa Pilgrim's Church. Pilgrim Church. So ito nasagot na lahat ng tanong natin. Kasi dapat nabibigyan natin ng atensyon. Ang mga pari po pag nilapitan ng couple, no, same-sex couple, hindi yung ibig sabihin tinotolerate yung kanilang pagsasama. Tulad ng binasa kanina sa Bible ni Brother Angelo sa Roma chapter 1 verse 26 to 27, ang totoong kasalanan hindi yung pagiging bakla o pagiging tomboy, yung action, yung acts, no? Yung sila ay nagkakaroon ng sexual contact, lalaki, babae. Yun ang kasalanan. Now, kung lumapit sa pare at binigyan ng blessing, hindi ho ibig sabihin nun ay toleratable na yung kanila, tolerate na sila. No. Sa halip, walang official, yung sinabi ni Major Carmelo, walang official na prayer. Hindi hahanguin yan sa mga official na dasal ng simbahan. Liturgical. Kundi personal prayer ng isang pari para itong dalawang ito ay magkaroon ng courage na mabuhay ng malinis. No? Sabi nga ng Catechism of the Catholic Church, yung homosexuality maaaring maging daan pa ng kanilang pagpapakabanal. Kasi bakit kamo? Matcha-challenge yung self-control matcha-challenge yung sarili nila para labanan nila yung kasalanan, di ba? Ganon din naman dun sa mga nagsasama ng walang sakramento ng simbahan, no? Hindi ibig sabihin tinotolerate din ng simbahan o ng mga sinumang pari na magbabasbas, kundi lalo pang magbibigay ng encouragement sa kanila para gawin yung tama at angkop, tanggapin yung sakramento. Kaya ito po mga kapanalig, tinakil natin para mas maintindihan ng marami. Kasi isang sakit sa panahon natin ngayon, pag may nakita na isang paragraph lang sa isang dokumento, no? Pinag-uusapan na mas naniniwala tayo sa Marites. Mas naniniwala tayo doon sa mga konklusyon ng mga nagmamagaling na wala namang alam. O katulad na lang, bago tayo matapos, nasa harap natin, meron tayong imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa 9, kapistahan niya. Ito, meron ditong image. Ayan, oh. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 1, maliwanag. Ano sabi ng Exodus chapter 20 verse 1? Ano sabi? Huwag kang gagawa ng anumang inanyuan ng larawan at ng mga ano tawag dito, nasa tubig, nasa lupa, huwag sasambahin. Ayan, sabi Exodus chapter 20 verse 1. Huwag kayong gagawa ng mga ribulto at sambahin. Okay. Pakinggan nyo ang kanta ng Quiapo.
Ha? Ngayon, maririnig nyo yan, malawak. Anong kanta? Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Oy, taka lang. Ano sabi ng Exodus chapter 20 verse 1? Huwag kang gagawa ng rebulto at sasambahin. Ano ang kanta sa Quiapo? Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Oh, aba. May mali, may tama. May tama, may mali. Di ba? Ang daming Katoliko, hindi alam kung paano sasagutin yon. Oh, doon pa lang magkakanda hetot-hetot na tayo. Kaya mga kapanalig, ako po ay sumulat ng isang aklat tungkol sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paano sasagutin yon? Ito po ay binigyan ng imprimatur ni Cardinal Advincula. No, sabi nga ni Major Carmelo, kailangan may imprimatur para maintindihan natin. So para masagot nyo yon, huwag kang gagawa ng rebulto para sambahin. Pero ang kanta natin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, mukhang meron agad kontra. Kumuha kayo ng librong ito. Umorder lang po kayo sa Shopee para magkaroon kayo ng kopya. Sa maliit na halaga, marami kayong matututunan at lalago ang ating pananampalataya. Muli, maraming salamat po sa aking mga regular partners ngayon. Regular muna. Si Brother Angelo Dueñas, of course, si Jesseline, yung kanyang may bahay, si Major, Brother Carmelo Cortez, at si Brother Marlon Asuelo, of course, si Kelly, aking beloved. Salamat po sa ngalan ni Tatang Larry Lamco Malyari. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo, 17 taon na ang ating programang Apologetika. Ako po, si Brother Marco Evangelista, nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Bye-bye pa!